Dodits, nandito tayo ngayon sa ano. Pagkawa ng cellphone, mapasag yung cellphone ko. So, kailangan nyo ng palitan ang screen protector. So, tatanawin natin ito. O, kasi cover ng insurance ng screen protector ng cellphone ko. So, stay tuned guys. Bye. Summer day! Spring day! Fall! Jackson! Fall day! Woo! Winter! Woo! Right! Hindi ko pala sinakada yung ano. Oo, kalimutan ko pala yung sarada. There you go! What's up? What's up? Kaya ka tao. Saan muna natin? Sa Nike? Okay. Oh, there. Dito muna tayo. Okay. Oh, JB. Guys, nakabili na ako ng mga pangregalo namin ngayong Pasko. Hindi na lang. And okay na. Nakabili na ako. Yan, no? Yan yung mga pamaskong binili ko. So, stay tuned guys. Ito lahat. Yung pinamili ko. Yan. Leon. Thing is bought it already. So kay misis na lang at silang mga inaanak na lang yung bibili natin para ready na tayo. So kompleto natin yung pinamili natin pamasko. Okay, always stay tuned guys. Goodbye. So, tatlong pamasko, tatlong sapatos. Nakabili ako sa Nike. Yun yung mga pamasko natin sa mga lalaki. Puro sapatos. Yan po sila. Yan, no. Kailangan, no. Hindi pakita ang size. Para ready to balot. Babalutin natin. Lagay natin sa Christmas tree. So, stay tuned guys. Okay, bye. Yo, what's up mga kabadodits? Good afternoon po. So, dito ako sa school ng Little Badodits ko. So, susunduin natin siya. And ano bang pwedeng ang ating pag-uusapan natin dito ngayon. So, nga pala, meron pala akong tawag dito. Gustong malaman nyo. Kasi yung mga bagong immigrant dito, baka hindi nila alam yung kaugalian dito sa Canada. So, yun nga guys, to be honest with you, kahit ako nung bago ako, medyo nanibago din dahil sa diba, let's say may kumuha sa iyo dito sa Canada. So meron tayong tinatawag na siyempre titira muna tayo sa bahay nila. So pag yung mga kamag-anak, relationship sa kamag-anak, so yun nga, sila yung kumuha sa atin. Pero yun nga guys, kapag dito sa Canada is kapag yung tawag dito guys, yung may mga kamag-anak kayo, di ba? So dito guys, kailangan yung mag-share ng mga pangangailangan just to make sure kapag yung meron na kayong trabaho. So kailangan daw dito ay ang kaugalian dito kasi para nagkakaroon kasi ng problema bawat pamilya dito sa Canada.
medyo inisponsoran kayo, then yun yung katotohanan talaga dito sa Canada. Magkakapamilya, nag-aaway-away, so which is napaka pangit tignan, di ba? So tayo mga Pilipino talaga matataas ang pride natin. So yun nga guys, marami tayong mga kababayan na gano'n. So yung inisponsoran natin, then tapos at the same time nagkakaroon tayo ng problema sa bahay. Kasi mostly yung problema sa bahay mga kapadodits is yung sharing, yung pag-share sa pangangailangan sa bahay. So kapag new immigrant ka dito kapadodits, mga kapadodits, syempre wala ka pang trabaho, di ba? So then kinuha ka ng kamag-anak mo or mga kapatid mo or relatives mo, and then tapos nagkaroon ka ng trabaho. Dapat una yung dapat malaman is marunong kayong mag-share doon sa bahay na tinitirhan ninyo, sa kumuha ninyo, kapag nakakuha na kayo ng full-time job. Kasi or kung ayaw nyo namang mag-share, pwede kayong mag-decide na kayong bumukod, kasi yun ang nagiging problema sa relasyon ng mga magkakamag-anak na nandito. So nagkakaroon sila ng mga inggitan pagdating sa especially yung may-ari ng bahay. So pag bago kayo dito at may nagano sa inyo, yun ang kaugalian dito. Kaya kung ayaw nyo mag-share, you have to find your own home. So maghanap na kayo ng tira ninyo, kasi yung may-ari nagbabayad nyo. Siyempre may trabaho na kayo tapos hindi kayo mag-share, so parang ang pangit naman, di ba? So yun yung kaugalian dito. Kailangan pag may trabaho ka na, you have to find your apartment o bahay. Kasi kung ayaw mo mag-share doon sa kamag-anak mo, sa kumuha sa'yo, pero talagang kailangan mo mag-share. Yun ang kaugalian dito sa Canada. Doon sa mga bagong nagpupuntahan dito, kailangan alam nila yan. Kasi wag mo nang hintayin na sila ang magsabi sa iyo, yung homeowner na kamag-anak mo, kapatid mo na kumuha sa iyo. So yun yung naging common problem dito sa mga kamag-anak na nag-aaway-away dito sa Canada. So walang tao na kwento nyo dito sa mga pero yun talagang katotohanan dito guys. So kung kayo ay nakakuha na ng trabaho at gusto mo pa rin mag-stay doon sa bahay na kumuha sa kapatid mo, sa nanay mo, then mag-share ka ng tama. Hindi lang yung sasagutin mo lang ito, hindi. Mag-share ka ng tama na hindi sila may insulto. Kasi nagpapakahirap din sila magtrabaho. Tapos kayo, mayroong full time, hindi kayo nagbibigay, nagbibigay lang kayo, 200 something, hindi yung tama. Mas maganda ko, kung may full time na kayo, mag-move kayo, maghanap kayo ng apartment para hindi ganun, kasi hindi ganun nagkakaroon ng inggitan. Siyempre, unang-una, kayo nakakaipon, yung kinuha mo, nakakaipon, tapos yung may bahay, yung may-ari ng bahay, hindi nakakaipon, parang insulto yun, parang hindi fair yun. So kailangan maging parehas, kailangan mag-share ka ng hindi ma-offset, hindi maano yung taong kumuha sa iyo. So whatever, kung pinsang ka, kapatid, or parents ka, so kasi dito sa Canada lahat nagtatrabaho, so lahat tayo kailangan mag-share. Mahirap ang buhay dito sa Canada. Hindi naman mahirap, okay lang naman ang buhay, basta ang nagkakaroon kasi ng problema yung iba may nanggugulang, yung mga ganun sa kamag-anak, ikaw tinulungan na kitang pumunta dito, mag-share ka sa amin, parang ganun, dapat ganun. Hindi yung ikaw nakakaipon pero yung may-ari yung kumuha sa'yo hindi nakakaipon dahil sinasagot nila lahat ng mga bills, di ba? So hindi kayo nag-share sa kanila. So yun yung mga common problem dito sa Canada ng mga Pilipino. Kasi doon sa mga kinukuha, kailangan tumitira kayo doon sa mga kamag-anak nyo, kailangan nyo mag-share kasi bahay nila yon. Magulang ka man o maliban na lang kung magulang mo isa may edad na, so yun acceptable pa. Pero kung malakas pa yung parents ninyo at nagtatrabaho at malaki rin yung sinete, kumikita, kailangan mag-share. So gusto mo mag-stay, kailangan mo mag-share ng tama para yung kamag-anak nyo hindi yung may-ari ng bahay hindi nagagalit, hindi nagsiselos, kasi kayo nakakaipon na kayo ng malaking pera, tapos yung tinitirahan mo baon na mo
kailangan yung mga yung mga gustong pumunta dito sa kumukuha ng mga kamag-anak, kailangan alam nyo yun. Huwag nyo nang intayin na kayo pang sasabihan ng homeowner o kapatid mo o yung bayaw niya, yung bayaw mo, kung nanay, tatay mo, ganun. Kailangan yung mag-share. Magkatuko kayo, mag-share kayo ng tama para pare-pareho tayo nakakaipon. Hindi lang kayong nakatira ang nakakaipon, na pinatitira ang nakakaipon. So, yun ang common problem dito ng mga kababayan natin. Kung ayaw mo mag-share, you have to find your place. Diba? Kapatid ka man, bayaw ka man, kailangan natin magtulungan. Hindi lang yung kayo lang yung umaangat, diba? So, yun na lang mga kabadodits, i-share ko lang yung mga sitwasyon na gano'n sa mga kababayan natin, sa mga gustong punta dito. Pagdating nyo dito, pag nakahanap kayo ng trabaho, you have to share, guys. You have to share. Or kung ayaw mag-share, maghanap kayo ng titira nyo para hindi kayo masilip na diba? So yun lang guys, kailangan dito sa Canada para tayong umangat, share each other, hindi yung walang lamangan. Yan ang dapat gawin natin. Kaya nagkakagulo ang mga kababayan natin to, magkakamag-anak nag-aaway. Yun ang nangyayari ngayon dito sa Canada. Matagal na nangyayari yan, wala na nagpabalita, pero ngayon binalita ko na, ngayon ang totoo. Kailangan sharing each other, hindi yung kayo lang yung nakakaipon, di ba? So, yun lang po. Sa mga bagong gustong pumunta dito sa Canada, isipin nyo yun. Huwag kayong maging sakim, huwag kayong maging Isipin nyo yung tinitira nyo, kailangan bigyan nyo din, di ba? So, that's for all. Stay tuned guys and goodbye. Peace out. Bye.